Hello mga Lods! Welcome back to my YouTube channel! This is Ander Rabino TV Tech. Wala ako ngayong intro dahil hindi pa nalipat sa kabilang phone, kaya ito muna yung ating pangbukas. So, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, at kahit na tayo ay nawala ng saglit, pero sa ating pagbalik nandyan pa rin kayo, at maraming salamat sa inyo. Dito sa video ko ay meron akong ibabahagi, unang video natin sa taon na ito, yung tungkol sa nagkakaroon ng popcorn sound or pumuputok-putok yung kanyang boses ng speaker. So sana po ay panoorin nyo mula simula hanggang sa dulo, dahil ipapakita ko dito yung aking paggawa at yung aking mga paraan sa paggawa. Doon sa nag-comment sa aking video na ang sabi na hindi ko pinapakita kasi pag sa short video po ay hindi po natin mailabas lahat kasi hindi kakasya. So dito sa video natin, ibigay ko yung gusto mo, mahaba yung video na ito at sana may matutunan ka. Maraming salamat sa iyo, at ang iyong sinabi ay isang challenge para sa akin. So walang intro, ito na lang yung mukha ko yung gagawin kong intro. Maraming salamat. Sundan yung video natin. Simulan na natin. Hello mga Lods! Welcome back to my vlog. Babalik na tayo sa ating paggawa. At itong aking ibabahagi ay ang pag-repair ng isang amplifier na Concert EB502 na hindi natin masabi kung ano yung, kasi kabisado natin, pero yung kanyang laman kamukha na sa DB Audio, pero ganun pa rin, amplifier pa rin ang tawag diyan. Okay, ito ay isang integrated amplifier na may active tone control. Ang kanyang problem ay popcorn, or parang piprito ng mais, kaya siya tinatawag na popcorn dahil pumuputok-putok yung kabilang channel at yung kabila ay okay. Ngayon hindi ko na ititesting yung sa kabilang channel, at diretso na tayo sa channel na may problem. Ang trouble ng unit na ito ay isang bangungot, kadalasan lalo na sa mga baguhan. So kaya ko ibabahagi dito sa video natin para po makatulong, kasi minsan merong mga tanong sa aking comment section na kung ganito pumuputok-putok, alin ang sira. So sa ganitong trouble, hindi po agad-agad ma-pinpoint kung saan nanggaling yung sira. Pero isa lang dito yung aking tinitiyak, na pag ganito na may popcorn problem, ito ay merong DC or tinatawag natin na milli DC volts na pumapasok sa signal na nakakarating sa ating amplifier at siyang lalabas sa speaker. Kasi yung kabilang channel ay malinis at yung kabilang channel ay merong distortion na tinatawag na popcorn audio. Parang nagpa-popcorn siya or pumuputok-putok. Ngayon ipaparinig ko sa inyo yung kanyang tunog. Ipa-plug in ko na. Bago ang lahat, magbabati lang ako ng Happy New Year at shout out sa lahat, at humingi rin ako ng paumanhin dahil hindi ko kayo nabalikan dahil naging inactive tayo last December. Okay, so dito ipa-plug in ko siya para marinig, at sabi ko nga, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa aking channel at sa aking mga binablog. Nandyan kayo palagi sa video na aking ina-upload. Ngayon, ito ay ipa-plug in natin. Paandarin natin yung flash para malinaw sa inyong paningin. Okay, plug in ko na po siya. Naka-power on na po yan. At ayan, makikita nyo, ayan o, umiilaw yung power. Ito, yan siya. So, ayan. Naririnig nyo ba? Yan yung sinasabi kong popcorn sound. At pag nilipat natin yung speaker ay malinis. Ngayon, ang isang paraan ko po dyan is ito po yung kanyang input na wire. Papunta yan sa ating amplifier. At pag tinanggal natin, para malaman natin kung saan, kahit hinaan natin ang volume, nandyan pa rin siya. Ito yung kanyang volume, oh. Ayan. So, ayan, naka-off yung volume natin. I-on, dagdagan natin yung volume. Ayan, oh.
So ibig sabihin, dahil nabawasan natin yung volume or na zero natin at wala na siyang popcorn sound, ibig sabihin hindi sa amplifier. Kasi pag sa amplifier, kahit i-off natin yung volume, meron tayong maririnig na distortion. Kaya ang suspect ay dito sa kanyang tone control. Palagyan natin ng volume. Ayan, kalahati. Tapos ito, bunutin ko ito. Tanggalin natin ito. Ayan, nabunot ko na po siya. Ito, tinanggal ko na. At napansin nyo ba na walang tunog na maririnig sa ating speaker? Ibig sabihin po, malinis yung ating amplifier, yung kanyang tunog. At hindi po sa amplifier nagmula yung problem. So ganyan po yung tinatawag natin na isolation process, na isi-separate natin yung amplifier sa ating tone control para ma-determine natin kung saan nanggaling yung problem, kung sa amplifier ba or dito sa ating tone control. Alright, so kung ibalik natin, ibalik ko po siya muna para marinig nyo at makita dito sa ating tester yung sinasabi ko na may DC na nag-iistorbo sa ating sound para sumabay doon sa speaker at dito sa ating tester. So ibalik ko muna ito. Ayan, nabalik ko na. So bumalik yung popping sound from speaker natin. So ngayon itong ating tester ay naka ground reference na tayo. At ipapakita natin sa inyo ito ang ating tester. Ayan. So yung positive, itutusok natin dito sa kanyang output ng tone control, which is input naman ng ating amplifier. So dito, tutusok natin sa kabila. Wala tayong nakitang gumagalaw sa ating tester. Ayan, ilayo natin para makita. Ayan o. Walang gumagalaw. Ngayon, ilipat natin dito sa kabilang channel. Ayan, kung makikita nyo. Ayan o. Pumipitik-pitik yung ating tester. Ayan. Diba? Gumagalaw-galaw yung ating needle ng ating tester. Kasi nga, yung DC out galing sa isa dito sa operational amplifier. Okay? Kahit tanggalin natin ito, yung kanyang input. Okay. Ayan, yung connection niya. At dito tayo magtutusok. Okay, para makita nyo. Ito yung output ng ating tone control mula dito sa mga operational amplifier na GRC 4558. Ngayon ito oh, tingnan nyo sa aking tester. Ayan, gumagalaw-galaw yung needle ng ating tester. Ayan, di ba? Dito sa kabila ay wala. So yan po yung tinatawag natin na DC millivolts na pumapasok instead na signal ang papasok sa ating amplifier dito sa ating input line ay merong DC na maliit na voltahe na pumipitik-pitik para gumawa ng ingay. So yan po yung kanyang problem. Ngayon bunutin natin sa outlet at ipapakita ko sa inyo. Dito tayo, ayan. Tapos i-zoom in natin kasi para makita ninyo. Ayan, ito, zoom in natin para makita nyo. Ito po yung tinatawag operational amplifier, itong 4558 na GRC. Okay, marami yan sila dito sa tone control natin. 2, 3, at itong isa. Okay, ayan. Ito. So, diba? Ngayon, itong mahaba, ito yung microphone at saka echo. Yan po. Kasi ito yung microphone jack. At ito yung microphone switch. Ito karaoke switch. Hindi makita. Ayan. I-zoom out natin para po makita nyo. Ayan. Ito yung mga switches. Yung sa equalizer. At ito ay bypass switch. Ito naman yung sa... Ito yung switch. Sub... Ano? Tawag doon. Karaoke. At equalizer saka surround. Yan po yung kanyang button. Itong 3 na button, nagdi-defocus yung ating phone. So itong karaoke, i-off man or i-on para ma-determine kung nanggaling sa ating microphone stage yung sound
ay nandyan pa rin. So ibalik natin ito yung ating socket. Hindi lang makita yung aking ginawa. So binalik ko yung socket kasi mahirap ang isang kamay. I-plug in ko uli para rinig natin. Plug in ko. Tapos yung sinasabi ko na dito sa ating tone control. Ayan. I-off natin or i-on. Ayan o. Wala lang epekto. Ayan. So hindi po sa ating mic stage nang galing. So dito sa ating tone control or sa operational amplifier na ating maingay siya, masakit sa tainga. So pasensya na po. So tinanggal ko na lang yung ating socket. Ito, tinanggal ko na para po hindi maingay. So bunutin natin. Ayan. At ito yung ating sinasabi ko kanina na meron tayong operational amplifier or pre-amplifier ito sa tone control. Ngayon, subukan natin na tanggalin ko po yung sa gitna kasi isa, dalawa, tatlo. Ito siya. Ayan. So, dito sa kabila ay microphone, yung mahabang IC. Ito. Yan siya. At ito yung isa. So, itong tatlo ay sa tone control natin. So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung sa gitna kung mawala yung popcorn. Okay, tanggalin ko muna para hindi umaba ang video. Pause natin. Ito, tinanggal ko na. Bunutin ko na lang. Tinanggal ko lang ang hinang para hindi masyadong mahaba ang video natin. Ngayon, pag tinanggal mo ito, ibig sabihin, ang portion na ito ay natanggalan na natin ng kanyang preamp. Ngayon, plug in ko siya. Ayan. Tapos, ibalik natin ito ating socket. Ayan. So, nawala. Diba? Nawala. Dahil nawala siya, natanggal natin ito, ibig sabihin, ito po yung sira. Or, dito sa pinanggalingan niya. Kasi papasok pa yan dito. Ayan. So, kung ibalik natin siya, at umandar siya na nandun yung popcorn na or distortion, ito yung isusunod natin na tanggalin. Ibalik ko muna ito. Ito na po, nabalik ko na siya. Ito na siya, binalik ko na. At sinigurado lang natin na tama yung kanyang ayan, tama yung kanyang marking ito. Ayan. So, i-plug in natin para masubukan natin ulit kung bumalik siya. Okay. Plug in. Ayan. So, bunutin natin para mabilis. Tanggalin natin itong isa. Okay. Natanggal ko na po yung hinang. Bubunutin ko na lang po. Ayan. Nabunot ko na po. At i-plug in natin. Ayan. Okay. Pakinggan natin sa speaker. Ayan, umugong lang siya ng kunti, tapos wala na yung popcorn. So pagka ganon, bunutin natin. Pagka ganon yung nangyari nung binunot natin ang IC na ito, ibig sabihin po, ang problem hindi dito na porsyon papunta doon. Ang problem is dito sa kanyang pinanggalingan. Pero sinubok na natin kanina yung ating microphone switch ay wala po epekto nung i-off and on natin itong switch na ito. Ito ay karaoke switch para sa microphone. Ngayon, dahil pinindot ko ito kanina, walang changes, ganun pa rin. So, ibig sabihin, dito lang sa paligid nito yung kanyang problem. Okay. So, ngayon, ang gagawin ko dito is tanggalin ko muna ito. Kunwari, wala pa akong pampalit na IC. Para ito ay bago tayo makabili ng IC, sisiguraduhin natin na talaga kung ilan ang sira na IC or hindi sa IC, baka sa ibang pyesa na maliliit. Kasi ang dami po ang pyesa na nandito. Ayan o, dami po niyan. Okay. Para mabilis na idea or technique, para hindi pa muna ako bibili ng IC, hihiramin ko muna ang IC dito sa kanyang microphone stage. Hiramin ko muna. Okay, tanggalin ko muna yan.
Okay, so tinanggal ko na po yung isang IC dito sa may microphone stage, at itong isang IC nandoon na tinanggal natin doon. Kung makikita nyo, meron siyang tatlong IC. Sabi ko kanina, isa, dalawa, tatlo. Yung pangatlo, tinanggal ko at nilagyan ko ng guhit para po hindi ako malito. Nilagyan ko ng guhit na tatlo. Ayan siya, oh. Ayan. So may tatlong guhit. Ito, tatlong guhit para hindi tayo malito. At yung isa ay wala po siyang mancha o walang marking. Push muna natin at ilalagay ko ito ang number 3. Hindi ko muna ikakabit. Ito siya, ilagay natin dito sa ibaba. At ito yung isa, ilagay natin doon. Okay. Baka sabihin nyo na baka walang sira at hindi pinakita. So ipapakita natin ang paglagay. Ayan. Tapos nating mailagay. Baluktutin ko lang dito para hindi matanggal. Pagkatapos niya nating malagay, ihinanga natin para po, ayan, ilapit natin yung ating camera para makita yung ating paghinang. Para sasabihin nyo na totoo yung ginagawa natin, ha? Okay, hinanga natin. Okay. So dahil nahinangan ko siya, linisan natin para makita natin na walang bridge soldering or walang nakatawid na soldering lead sa ating paggawa kasi gabi na. Okay, close up natin para makita natin. Ayan, oh. Ayan. So walang tumawid na hinang sa ating ginawa. Okay? Ayan. So safe na yung ating pagkahinang, walang tumawid na hinang. At ito yung isa ay wala ng IC kasi tinanggal ko na po yung IC na yan na isa. Ito, wala, ito siya, oh. Ayan, itong IC tinanggal ko. Okay, ngayon i-zoom out natin para makita yung ating gagawin. I-plug in natin ito yung IC, lagay natin dyan para makita nyo. I-plug in ko na po ang ating amplifier. Ayan. Kung mapapansin nyo, walang popcorn sound. Okay? Walang popcorn sound na maririnig. Malinis. Ibig sabihin po, para sa akin, ang pinanggalingan ng trouble, hindi sa mga maliliit na pyesa, kundi dito sa ating GRC 4558. Ngayon, para makasiguro kayo na nanonood sa akin, na walang tricks itong ating ginagawa, ipapakita ko ngayon sa inyo. Tanggalin ko ito, malayo lang yung phone, pero ibalik ko ito para matiyak natin na nandito yung problem, para makasiguro kayo na ganyan pala yung trouble na popcorn, diyan pala nanggaling sa 4558. Ngayon ito, ayan, tinuwid ko lang po yung kanyang paa, pero yung kanyang guhit ay nandyan. Tandaan nyo, dito ko nilagay. Tanggalin ko po yung IC. Naka-plug in pa tayo. Bunutin natin. Ito, nabunot ko na. Tanggalin ko po yung IC para po makita ninyo na pinalitan natin. Yung ito, galing ito sa microphone stage. Tanggalin ko po yung IC. Ito. Kasi gusto ko makita niyo ng malinaw, iurong natin. Ayan, ito tanggalin natin yung IC. Ayan, ito ilagay natin dito at itong isa ay ilagay natin doon. Ibalik ko siya para makita ninyo na nilagay natin. Okay, ayun, nalagay ko na. Ihinang ko siya. So, linisan ko po.
Ayan, nalinisan na natin. Steady ko lang yung camera dyan para maniwala kayo na wala tayong minamagic. Gagamitan ko na lang ng aking magnifying glass para makita ko kung may tumawid yung hinang ko. Okay, so nandito pa rin yung IC na isa. At baka kasi kanina sabihin nyo na wala yung popcorn sound kasi tinanggal ko yung IC dito, nilipat ko lang dito, tapos hindi ko inilagay ito. Okay, baka nung tinanggal dito nang galing yung popcorn sound, kaya po nawala nung ilipat ko siya doon. So ang ginawa natin, hindi ko ibabalik itong original na nandito nang galing, at yung isa na dito original din sa kanyang nilalagyan ay siyang binalik ko, at ito ay hindi ko rin ibabalik. Ibig sabihin hindi ito gumagana kasi wala. Okay, ito lang yung binalik natin. Yan, so plug in natin para makita nyo na walang magic ito. Ayan o, plug in ko na. Pakinggan nyo ang speaker natin. Okay, ayan. Diba meron tayong popcorn sound na naririnig nung ibinalik ko yung IC. Tanggalin ko ngayon yung IC. Ito hindi ko ibabalik. Ito tatanggalin ko. Okay. Bunutin natin ng IC. Yan, binunot na natin. Ito, ilagay natin siya dito. Yung dito na, yung sa akin banda. Ito. Nilagay ko siya dyan. Magkatabi sila ng isa. Ayan. Tapos, paandarin natin na wala yung dalawang IC. Ngayon, tanggalin ko silang dalawa. I-plug in natin. Ayan. Naka-plug in na. Nag-click na yung relay. Mayroon ng humming sound pero wala na yung popcorn sound. O, di ba? Malinaw na dito nang galing sa may marking na IC, yung may guhit na 3 guhit. Kasi tinandaan ko yung 1, 2, and 3. Kaya ginuhitan ko siya ng 3. Ibig sabihin sa pangatlong IC. So may tanda siya. Ito walang marking, walang guhit kasi dito yan sa microphone stage. Ngayon, ang gagawin natin, ito ay ibalik ko dito. Tapos, ito papalitan ko ng bago. Okay? Bunutin natin sa outlet. At ito marami tayong stock. Okay, para malinaw po na ma-solve natin ngayon gabi ang problem ng ating ito. Wala pa itong hinang ha. Ayan, wala pang hinang. Hindi pa ito nagamit kasi brand new ito. Ito, marami tayong stock. Ayan, di ba? So, ikabit ko na ito dito sa number 3, sa pinanggalingan ng number 3 na IC. Kabit natin. Okay, ayan, kinabit na natin. Okay. Ngayon, baluktot ko ulit para hindi matanggal. Tapos, pagkatapos ko yung mahinangan dito sa hindi ibinaluktot, ayan, dito sa kabila, ito ay tuwid ko ulit, ayan, para madali magtanggal kung sakali kasi nagre-repair ako. Ngayon, lagyan natin ng hinang. Hindi natin inilapit yung ating cellphone camera para po makita nyo ng buo at malawak yung aking ginagawa. Okay. Ayan. So, dalawang IC na yung nandito. Yung number 3 at yung microphone stage. Pinalitan natin ng bagong IC. I-plug in ko na ngayon. Ayan. Naka-plug in na po. Diba? Wala ng popcorn sound. Okay? Ngayon, dahil na wala na yung popcorn sound, ibig sabihin po, dito mismo sa loob ng IC, nung GRC 4558, nandito po nang galing yung distortion or popcorn sound. Ngayon ito ilagay natin dito. Ito ay ibalik ko doon. Baka sabihin nyo, kasi hindi pa naibalik, baka dito kanina nang galing yung popcorn sound. Ibalik natin, bunutin ko sa outlet. Okay, ito yun. Makikita nyo, ayan ang isa, yung may popcorn sound. Okay, balik natin siya dito. Ayan. Para malinaw po. Ang video ko na ito ay isang pagbabahagi ng mga mahihirap na trouble, na kung saan yung iba ay nahihirapan, kaya natin ibinabahagi yung mga mahihirap na problem. Ngayon, ito, para makatulong sa mga
baguhan at sa mga hindi pa naka-solve ng ganitong problem. Okay, ituwid natin. Ayan. Hindi siya makapasok. Linisin natin yung IC. Ito po yung sa microphone kanina ha, na inalis ko dito. Ibalik ko lang kasi yung brand nyo nandun. Ayan. Hindi po ito pinalitan yung iba dito. Ito lang yung pinalitan natin isa, yung brand nyo. Kasi yung madalian talaga, kung marami kang stock na 4558 ay posibleng palitan na lahat para mabilis dahil ang mura lang naman ang halaga ng IC na yan. Para madali, hindi mo na ito troubleshoot. Ang tawag sa method na yon is replacement method. Replacement method ang siyang pinakamabilis. Replace the suspected part by a new one. Yan po ang tinatawag na replacement method. Ngayon, ang ating ginagawa is stage by stage. Okay. So para ma-determine ko ang itong paraan ko para malaman ko talaga kung saan ang galing ang trouble. Halimbawa, tinanggal ko yung 4 na IC, yung 1, 2, 3, and 4, tapos pinalitan ko sila lahat. Hindi ko po alam kung saan ang galing yung problem. Pero dito sa paraan ko, talagang matutukoy ko kung alin dito sa tatlo. So, take note, pag ganyan na yung popcorn, yung sa pangatlong IC mula dito sa ating output ng tone control papunta sa ating amplifier, dito magbibilang tayo. Ito yung input. So, ang unang nakakonekta na IC ay ito, pangalawa ito, at pangatlo ito. Ngayon, pagka ganyan, dito na tayo magtatanggal ng IC para malaman natin kung nandito yung problem ng galing or dito. Kasi pag tinanggal ito kanina, nung nawala yung popcorn sound, ibig sabihin mula dito nang galing. So, nung tinanggal natin, nawala yung popcorn sound at hiniram natin yung IC dito, nilipat doon, nawala yung popcorn sound. Ibig sabihin, hindi po nandito sa mic amplifier nang galing. Kasi dito pa lang kanina sa karaoke switch, malalaman na natin na dito nang galing. Kung pag-off natin, nawala. Pag-on natin, meron. So, dito tayo mag-suspect. Pero sa ginawa natin, nag-off and on tayo kanina, walang epekto. So, dito tayo nag-focus. Ngayon, nung pinalitan natin, tinanggal natin, nawala yung popcorn sound. Nung magpalit tayo mula dito, nawala yung popcorn sound. So, ibig sabihin, ito lang. So, last and final is pinalitan natin ng brand nyo. Ibinalik natin yung original ng microphone preamplifier, yung kanyang JRC4558 din. So, nag-clear na, wala na. So, makonsider natin na solve ang ating unit. So, i-plug in natin for the final check. Ayan, na-plug in na. Ito po yung sira na IC, yung may tatak na number 3 guhit. Ngayon, dahil wala ng popcorn sound, okay, ipapakita ko sa inyo na hindi na po kumukurap-kurap yung ating tester or hindi pumipitik-pitik. Ngayon, naka-ground reference pa rin tayo, nakakonekta yung ating negative ng test probe. Ayan, tapos doon na tayo. Ayan o. Oh, diba? So, wala nang pumipitik-pitik. Diba? Ayan o. Ayan, so solve na ang unit natin. Ang trouble ay nanggaling mismo sa sirang pre-amplifiers or op-amp na IC. Itong GRC4558. Ayan siya. So, dito mismo. So, hindi na ito marirepair dahil nasa loob na ng pyesa ang sira at ang tanging solusyon is papalitan lang. Okay? So, sana po ay makatulong itong ating video. At kung nagustuhan nyo, pa-share po. Maraming salamat sa support. At shout out muli sa lahat po ng ating mga kaibigan at mga kakilala dito sa ating channel. Maraming salamat. God bless at mabuhay. Unit is solved. Popcorn sound done. Okay? Bye-bye!